Sander POV. Ang saya ng simula ng araw ko. Kaya for the first time in a long time, panay ang ngiti at bati ko sa mga empleyado ko. Pasalamat sila kay Tisha. Dahil ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong klase ng saya. Lee, pakikuha nga ang proposal ng bagong client natin sa attached case ko. Utos ko sa sekretarya ko. Yes, sir, sagot niya. Ah, sir? Itong sandwich. What sandwich? Inabot niya sa akin ang 2 peres ng sandwich na may note. Napangiti ako sa nabasa ko. Have a good day, mahal. I love you. Sweetie. Pagsabihan mo nga tong sekretarya mo. Ayaw akong papasukin. Napalingon ako sa nagsalita. I'm sorry, sir. Paumanhin ni Lee. It's okay, Lee. Iwan mo na lang kami. Lumapit sa akin ang bagong dating. Miss me, sweetie. Tinangkan niya akong hawakan. Pero mabilis akong lumayo sa kanya. What are you doing here, Cholin? Ang lakas ng loob niyang magbalik ngayon ay, masama bang dalawin ang husband ko? Ex-husband. Nakalimot ka yata. But sweetie, we can start over again. Look, I'm sorry for everything I did. I'd like to make it up to you and our daughter. Akala mo ganoon lang kadali yun? Sander, alam kong nagkamali ako. But I'm here now, asking for your forgiveness. Hindi ko na kayo ulit iiwan. Too late, Cholin. Hindi ka na namin kailangan. Kaya huwag mo na kaming guluhin. No. Galit ka lang. I want you back, sweetie. And besides, ako pa rin ang ina ni Chlu. Get lost. Wala ka ng anak. Naaalala mo naman. Siguro ang ginawa mo sa kanya, di ba? Kaya kong patunayan. Kahit saang hukuman na wala kang kwentang ina. Kaya subukan mo lang naguluhin kami ng anak ko. Damn her. Pagkatapos ng lahat saka siya babalik para manggulo. Fine, I'll go. But we're not done yet. Babalik din kayo sa akin. Sabi niya saka siya nagmart sa palabas. Tinawagan ko agad si Tisha pagkaalis niya. Oh, honey. Napatawag ka? Bati sa akin ni Tisha. Saglit pa lang kaming nagkakahiwalay. Pero miss ko na agad siya. Okay lang kayo dyan? How's Chlu? Oh, ha? Kanina lang tayo naghiwalay. Bakit? May nangyari ba? Ah, wala. Namiss lang kita. Ay, sus. Sige na nga, I miss you too. Tapos tumawa siya. Oo nga pala, hon. Thank you sa sandwich. You're welcome. Baka kasi magutom ang mahal ko, I need to go, hon. Ingat kayo pa uwi, ha? Please take care of Chlu for me. No need to ask me that. Anak ko na rin siya. Bye, honey ko. I would never let her and Chlu get hurt. Lalo na ngayong nagbalik si Cholin. Tisha POV. Dumaan kami ni Chol sa mall dahil gusto niyang mamasyal. Kaya tinext ko na lang ang driver na sa mall kami sunduin. Mommy, I want cotton candy. Please. Idinadaan na naman Pia sa pagpapakyut niya. Okay, baby. Pero isa lang ha? Ihe. Thank you, mommy. Habang kumakain siya ng cotton candy ay nagpaalam muna ako sandali sa kanya. Baby, dito ka lang ha? Bibili lang si mommy ng tubig. Okay. Habang bumibili ako ay lingon ako ng lingon sa kanya. Baka kasi mamaya ay mawala na naman siya. Hinihintay ko na lang ang sukli ko. Nang napansin kong may babaeng lumapit sa kanya. Napansin ko agad na parang kamukha ko siya. Mas sosyal lang siya manamit. Hinila nito si Chlu na halata namang ayaw sumama sa kanya. Habang nakatingin to sa direksyon ko. Nagmadali akong lumapit kay Chlu. Put me down. Wah! Mommy! Sigaw ni Chlu. Ma'am! Please, akin na po ang bata.
Pakiusap ko sa babae. Saglit niya akong tiningnan. Who the hell are you? Huwag kang mangyalam dito. Anak ko to. Lalong nag-iiyak si Chloe. Dahil sa pagsigaw noong babae. Remember me, Chloe. I'm your mommy, baling nito sa bata. No. You're not Emwa, mommy. Put me down. Wah. Mommy. Pilit kong kinuha si Chloe sa kanya. Pero itinulak niya ako kaya natumba ko. Ouch lang, ha? Abat maldita pala tong kawangis kong to. You're mean. I hate you. Don't hurt Emwa, mommy. Pinagpapalo ni Chloe ang mukha noong babae. Kaya napilitan itong ibaba ang bata. Tumakbo naman agad si Chloe papunta sa akin. Mommy. Mommy. Sis. Tama na, baby. Binuhat ko siya at pinatahan. Sino kang impostora ka? Bakit mommy ang tawag sa'yo ng anak ko? Hindi ko na siya pinakinggan. Mabilis ko na lang kinuha ang mga gamit namin at umalis na. Nakita ko naman agad si Manong driver at nakaalis agad kami. Panay pa rin ang hikbi ni Chloe habang papauwi na kami. Who was that woman, mommy? Bakit ka niya itinulak? What's impostora? Tahan na, baby. Hindi naman nasaktan si mommy, eh. Pinili kong di sagutin ang mga tanong niya. Paano ko naman kasi yon ipaliliwanag sa bata? Mommy niya naman talaga kasi yon. Tama nga sila, magkamukha kami. Sosyalera lang ang bihis niya. At mas payat siya sa akin. Nagbalik na siya. Kaya dapat ba akong mag-alala? Pero mahal naman ako ni Sander. At hiwalay na sila. Niyakap ko si Chloe. Paano kung bawiin sila ni Cholin sa akin? Napaiyak na lang din ako. Baka hindi ko kayanin. Kapag mangyari yon. Dahil napamahal na sa akin ang mag-ama. Cholin POV. Alam kong ayaw niyo sa akin. But sorry. Di mabubuo ang kwentong ito without me. I'm Cholin D. Rosales, Sander's wife. Well, noon, pero I'll make sure na magiging Emma Rosales ulit ako. I thought I could give up Emma first love, ang pagmumodel, for Sander and our child. Pero na-realize ko after giving birth, na hindi ko kayang mawala ang career ko. Yes, iniwan ko sila noon as I had lots of projects. Ang mahalagay nandito na ako ulit for good. Anak ko si Chloe at hindi ng babaeng yon na tinatawag niyang mommy. Ang lakas ng loob ng impostorang yon, ah. Walang sino man ang pwedeng umangkin sa anak ko. Babawiin ko ang mag-ama ko at walang makapipigil sa akin. What's mine is mine. Alam kong mahal pa ako ni Sander. Galit lang siya ngayon, but eventually ay mapatatawad niya rin ako. At yung babaeng tinatawag ni Kilo na mommy. Napansin kong magkahawig kami. But I'm far more beautiful and sophisticated than her. That woman is so out of fashion. How dare they replace me with that woman? Sander POV. Umuwi agad ako nang i-text ako ni Tisha about what happened sa mall. Wala talagang gagawing mabuti ang Cholin na yun. Sinalubong ako ni mommy pagdating ko sa bahay. I'm glad you're here, anak. Nagkita sina Tisha at Cholin sa mall. Gustong kunin ng babaeng yun ang anak mo. Don't worry, hindi na po ulit mangyayari yon. Sisiguraduhin kong di na siya makalalapit sa atin. Dapat lang, anak. Lalo na ngayong ikakasal ka na ulit. Huwag mong hayaang sirain kayo ni Cholin. Mahal ko si Tisha, mom. At hinding-hindi niya kami masisira, sagot ko. Pinuntahan ko na ang anak ko at si Tisha sa kwarto nila. Naabutan kong natutulog na si Chloe habang si Tisha ay nasa tabi niya. Parang may malalim na iniisip. Dahil di man lang nito namalayan ang pagdating ko. Honey, are you okay? Bumangon siya at niyakap ako. I then kissed her on the forehead. She's back, Sander. Gusto niyang kunin si Chloe. I hugged her tight. She must have been scared. Hush, hon. Don't worry. Di ko hahayaang makalapit ulit sa inyo ang babaeng yun. Nagtatanong ang anak mo kung sino siya.
karapatan niyang malaman ang totoo, Sander. Tinawag akong impostora ni Cholien sa harap niya. Kwento niya habang nagsimula na siyang maiyak. Sasabihin natin ng paunti-unti kay Chulu ang totoo. May intindihan niya rin ito, don't worry. I wiped her tears away. Ayokong nakikitang nasasaktan siya. What if gusto niya kayong balikan? What if mahal mo pa pala siya? Tanong niya nang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Honey naman, ano bang sabi ko sa'yo? Ikaw lang ang mahal ko at hindi na siya. Don't you believe me? Hindi naman sa ganoon pero hindi ko na siya pinatapos pa. I kissed her to silence the worries she had. Nanlaki ang mga mata niya. Ano ka ba? Ang hilig mo talagang basta na lang manghalik. I love you, okay? Kung kailangan kong patunayan yan, gagawin ko sa lalong madaling panahon. What do you mean patutunayan mo? Just give me time, honey. And trust me, okay? Okay. Hinalikan ko na lang ulit siya at sa kanyakap. Nagpaalam na ako sa kanya pagkatapos. Tinawagan ko na ang sekretarya ko to cancel all mga appointments for the next 7 days. Para makakuha na agad ako ng marriage license. Tinawagan ko rin ang kaibigan kong George at ang iba ko pang mga kaibigan. To ask for their help in preparing a surprise for Tisha. Tapos ay nagpabook na ako ng flight to Boracay. Ito ang naisip kong paraan para mapanatag si Tisha. Bibisitahin na rin namin ang pamilya niya sa Kalibo. Because they needed to know everything. Formal na rin akong magpapakilala sa kanila. Mabuti at marami akong mga kaibigan. Madaling na isakatuparan ang mga plano ko. Kasama ko si Tisha ngayon. At wala siyang ideya kung saan kami papunta. Iniwan ko muna kay Mommy si Chill at nag-hire na rin ako ng guards para magbantay sa bahay. Just in case manggulo na naman si Cholien. Saan ba kasi tayo pupunta? Nakaputi ka pa dyan. May lamay ba, biro niya? Lamay agad? Nandito na kami sa opisina ng kaibigan kong Judge. May mga kaibigan akong inimbitahan. Para maging witness. Nilapitan ng sekretarya ko si Tisha at inayusan ng konti. Tapos binigyan na siya ng bouquet nito. Nanlaki ang mga mata ni Tisha. Mukhang alam na niya kung ano ang mangyayari. Pumwesto na ako sa unahan habang siya ay nakatayo at amused pa rin. Kung di pa siya binulungan ni Lee, hindi siya mag-umpisang maglakad. When the music started to play, she looked at me and mouthed, "Ano to?" Napangiti na lang ako habang pinapanood siyang maglakad. Sa araw na ito, aking mahal, ay matutupad ating pinapangarap. Ang pag-iisang dibdib nating dalawa, na tanging Diyos ang nagtakda. Okay, sarap isipin, aking sinta, mga alaalang sa atin ay nagdaan. Lalo na ang lambingan at tampuhan, na naging bahagi ng ating pagmamahalan. Hindi ko akalaing matatagpuan ko pa ang kaligayahan ko. Ang taong magpapatibok ulit ng puso ko. At ang nagbibigay kulay sa buhay namin ng anak ko. Maaasahan mo, sa'yo lang ang pag-ibig ko. Di magbabago ang pangako ko sa'yo o. Umulan man at umaraw, ako'y kasama mo. Di maglalaho ang pag-ibig ko sa'yo o. Maaasahan mo. Pagkalapit niya sa akin. I quickly wiped her tears away. Ang ganda talaga ng honey ko, iyakin nga lang. No, hon. This is not your dream wedding. But I promise you we will still have a real one soon. But this is my way of proving to you that I really do love you. At handa akong pakasalan ka kahit ilang ulit pa. I love you with all of me. And I will take care of you forever. If you'll allow me to. Please, honey, pakasal ka sa akin. Adik ka talaga. She smiled. Diba already said yes? I never doubted your love for me. Dahil ramdam ko namang totoo yun. Worried lang ako. Because I can't imagine life without you and Clue. You give me happiness that I've never felt before. At masaya ko dahil sa iyo ko na-experience ang maraming first sa buhay ko. And hopefully you'll be my last as well. I love you, too. I don't mind marrying you wherever or however, as long as you're my groom.
I want to share the past of MY life with you. I want to take care of you and Chloe and our own children. Niyakap niya ako. And I couldn't help but siyawa dahil sa mga sinabi niya. Tumikim ang kaibigan kong judge. Napangiti na lang kami pati na ang mga witness. We then proceeded to the wedding ceremonies. Alexander, tinatanggap mo ba si Tisha Alexis Santos Mendoza upang maging kabiyak? Tanong ng judge. Yes, I do. Bumaling naman sa kanya ang judge. Tisha, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Alexander Molina Rosales? Yes, I do, Father. I asked. Judge po pala. Carried away lang. Napangiti ang lahat sa sagot niya. I now pronounce you man and wife. You may kiss your bride. Nagkantiyawan na ang lahat. And I willingly obliged and passionately kissed my lovely wife. Nagpa-reserve ako ng lunch sa isang kilalang restaurant. Doon ko na pinapunta si Mommy kasama si Chloe. Kahit sila, walang ideya sa nangyari. Napagalitan pa ako ni Mommy. Dahil hindi ko man lang daw siya isinama sa kasal. But in the end, binati niya kami and wished us the well. Thank you, mahal ko. Hindi ko talaga inaasahang gagawin mo to. My wife told me nang nakapagsolo na kami. Anything for the love of my life. Pero forgive me, honey, it wasn't he. Umiling siya. It was the best wedding. I love you, dear husband. She gave me a quick peck on the lips then giggled. I love you more, dear wife. Can we go now? I can't wait to claim my prize. She blushed. Behave, honey. Nakahihiya sa kanila. Sabi niya sabay hampas sa dibdib ko. Hinuli ko naman ang kamay niya at hinalikan yun. Mabuti at nagpaalam na rin isa-isa ang mga kaibigan namin. Nagets na rin naman kasi nila na kailangan na namin mapag-isa.